Labo na yung part 1 natin ay tungkol sa the law, the end of the law, and grace. So, kaya po tayo nandito sa series na to upang maintindihan natin ano pa ang pinagkaiba ng law at ano pa ang pinagkaiba ng grace. Kailan ba dumating ang law, kailan ito natapos, at kailan dumating ang grace, biyaya ng Diyos. Kasi marami tayo ngayon na mga tagapagturo na we are under the grace of God na, pero hanggang ngayon ay nagtuturo pa rin ng tungkol sa law, tungkol sa mga kautusan na unaware, gaya nga nung ating favorite verse, 2 Timothy 2:15. Study and show yourself approved unto God, diba? Rightfully dividing the word of truth. So, kailangan po natin i-divide. Kaya natin pinag-aaralan to. Kaya ngayon ay talagang hindi po ito doctrine, kundi ito po ay Bible study. Nag-aaralan natin ng Biblia para malaman natin kailan ba simula, anong rason, bakit ba nagsimula ang, o bakit nagkaroon ng ng law. Okay, last week, kung natatandaan niyo yung mga pinag-aralan natin, meron tayong 7 covenants, diba? So, ano-ano yun? Ano yun? Eden, Edenic, Adamic, Noahic, Abrahamic, Mosaic, Davidic, tsaka Messianic, Covenant. Kung na-open nyo yung nakasulat dito, yung unang 4 ay grace yun. So, pinag-aralan natin na nasaan yung grace doon. Diba? So, ang ibig sabihin ng grace sa pinag-aralan natin was ano ibig sabihin ng grace? You receive what you do not deserve. Kasi si Noah, asala, sin. Tapos si Abraham, asala rin. Sinungaling. 2 beses pa. Kaya kumbaga, ang tanongan natin yun kinukonsinti ba ng Diyos ang sin? Hindi. Ang sagot dyan, ayan po, di ba? Yung grace ng Lord. They receive what they do not deserve. So, nasa New Testament din po yan. Na hindi po rin kinukonsinti ng Diyos ang kasalanan. Kung pinili sila para maihayag yung purpose ng Lord sa sanlibutan. So, meron tayong, nagbigay din tayo ng example nung time ng Exodus 14, 15, 16 versus Exodus 20. Yung Exodus 14, reklamo sila kay Moses, nando sila sa disyerto na hindi pa nakahati yung Red Sea. Pagkatapos sa Exodus 15, nagreklamo sila sa tubig, mapait. Exodus 16, nagreklamo sila sa tinapay. Teka muna. Nakalimutan ako. Yung mana. Meron ako sa ako dito, tinapay. So, nagreklamo sila doon, pero anong ginawa ng Diyos, di ba? Hinati yung Red Sea, ginawang matalis ng tubig, at saka, binigyan sila ng tinapay. Pero doon sa Exodus 20, ay Numbers 21, nagreklamo rin sila. Yung reklamo nila doon, kung binasa niyo yun, o di ba binasa natin last week, ay pareho yung reklamo.
Kaya lang, walang namatay doon sa Exodus 20. Ay, Exodus 14, 15, 16. Pero doon sa Leviticus 21, maraming namatay. So ano ang pinagkaiba noon? Diba? So, ang sagot doon, parehas sila na reklamo, parehas ba o magkaiba? Parehas, diba? Ang pinagkaiba noon, bakit doon sa 14, 15, 16, wala namatay, dito sa 21, may namatay, it was yung, wala na sila. Ano pinagkaiba nito dalawa? Ayan o, ano pinagkaiba? Yung covenant. Yung covenant. Kasi doon sa Exodus 14, 15, 16, anong covenant ng God doon? Yung covenant niya kay Abraham. Kaya kung babasahin yung Exodus 3, di ba? Ano sabi ng Diyos kay Moises? Ako ang Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob. Nung sinabi niya ito sa mga Israelita, ano sinabi ng God? Sabihin mo sa kanila, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Pagdating doon sa elders naman ng Israel, ano sinabi ng Diyos doon? Sabi kay Moses, sabihin mo sa kanila, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Bakit? Yun ang sinabi ng God, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Kasi, ang gusto sabihin ng Diyos doon, hindi ito dahil sa inyo. Ito ay dahil sa aking covenant o tipan kay Abraham. Ano ba tipan ng Diyos kay Abraham? Grace ng God. Diba? Kaya yung Exodus 14, 15, 16, grace ng God pa yun. Ngayon, ano pinagkaiba doon sa Leviticus 21? Ba't may namatay? Daming namatay. Diba? Nung nagreklamo sila, anong ginawa ng Diyos? Diba? Ano siya ng mga ahas? Para tukain sila. Marami namatay. Kasi dito, iba na ang covenant. Ang covenant na dito, mosaic. Kasi Leviticus na, mga kapatid. Kailan binigay ng Diyos yung law, kautusan? Exodus 20. So, Exodus 20 onwards, law na. Kaya, marami nang namatay. Dahil magkaiba na yung tipan. Tanda po natin, hindi po sabay ang ginagawa ng Diyos sa tipan. Magkakaiwala yan, kaya magkaiba yan. Hindi siya sabay. Iba yung Abrahamic. Nung nag-Exodus 20, doon na nag-mosaic. So, ang ano kasi niya, ang rason niya, hindi po galit ang Diyos sa Israel. Hindi po. Ang rason po niyan, ino-honor ng Diyos ang covenant niya. Ino-honor niya yung kasunduan niya, yung tipan niya sa tao. Wala siyang personalan. Diba? O hindi rin trabaho lang. Hindi rin gano'n eh. Kumbaga, covenant lang. Doon, ino-honor ng God. Tinagalang niya yung covenant niya sa Israel. Noong time ng Exodus 14, 15, 16, Abrahamic. Pero dumating na yung Leviticus 21, kasi naibigay na yung law, masaya covenant na. Kaya marami nang namatay. Kasi noong time ni Abraham, di ba, tinawag siya na friend of God. Sabi sa James chapter 2 verse 23, Abraham believed and it was credited to him as righteousness, and he was called the friend of God. So kahit na nagkaroon siya ng kasalanan, sinungaling siya ng 2 beses, tinawag pa rin siyang friend of God. Bakit? Kasi he was under the grace of God. At ano yun? Grace, under grace you receive what you do not deserve. So in-account ni David yan, yung grace ng Lord sa Israel, nasa disyerto sila. So titingnan niya sa Psalms 103, tingnan natin, Psalms 103 verse 7 and 8. Psalms 103.
Psalms 103, verse 7, 8, and 10. Ano sabi doon? Mga kapatid, pag Wednesday, buksan niyo yung Bible nyo para nakikita nyo rin. Hindi maniniwala sa sinasabi ko. Para makita nyo yung sinasabi ko nandito. 103:7. Ang mga plano niya, sinabi kay Moses, yung magagaling niyang ginawa, pinakita niya sa mga taga-Israel. Maawain si Lord at sobrang bait. Hindi madaling magalit. Umaapaw sa pagmamahal. Tapos sa verse 10, kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganun kalawak ang pag-ibig niya sa mga may takot sa Kanya. Hindi niya ibinigay yung parusang deserve natin. Hindi tayo sisingilin ayon sa kasalanan natin. Hindi ikaw ni David, yung nangyari sa Israel, na yung grace ng God. Tingnan natin sino ba yung tinalo ng Diyos sa Israel. Tinalo niya yung makapangyarihang imperyo ng Ehipto, yung Pharaoh. Kasi that time, ang Egypt ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo noong panahon na yun. At si Pharaoh, noong time na yun, kinukonsider as Diyos. Letter small d, small g. Kaya nga yung Pharaoh, meron siyang sariling tagaluto, meron siyang sariling tagatikim ng pagkain, tagaligo, tagabihis. So meron siyang servant. Ngayon, ang ginagawa dyan, si Pharaoh, kapag namatay, yung kanyang mga servants, nililibing na rin. Ginagawang mami. Tapos, inihiga nila sa siopaw. Sa, yung minamamimay sila. So, yung, pag namatay yung Pharaoh, pero yung mga servants niya buhay, sinasama doon. So, kahit buhay ka, inilibing ka na rin. Nakapanood ako yan kung napanood niyo yung pelikulang The Mummy, 1, 2, 3. Pinakita yan dun So, totoo pala na ganun. Pag namatay ang Pharaoh, yung mga servants niya, kasamang ililibig ng buhay. Kasi nga, they consider Pharaoh as God. Kaya, ang tinalo ng Diyos, walang panama si Pharaoh. Kasi di ba, yung mga magikero niya, kung yung ginawa ni Moses, ginawa rin nila, pero may hangganan. Ang Israel, dumaan yung 10 plagues. Ni isang plague, hindi sila nakakanti. Lahat, sa Egypt. Alam niyo ba na yung 10 plagues, ang katumbas po nun ay yung 10 Diyos-Diyosa ng mga Egypto. Ano ba yung mga, alam niyo ba yun, yung 10? Diba? Yung flies, yung palaka, yung langaw, palaka, yung ulan ng yelo, yung lahat yan, yung 10 yan, may represent yan ng mga Diyos-Diyosan, mga taga-Egypto. So, pinakita lang ng God doon kung gaano siya powerful. So, kaya sinabi ng God yung I am the God of Abraham, Moses, and Jacob. Kasi, yung pangako niya kay Abraham, na-extend yun hanggang sa bayan ng Israel. Alam natin, paano nabuo yung Israel, di ba? Yung 12 anak yun ni Jacob. Pagkatapos si Jacob, pinalitan ng God, ginawang pangalang Israel. So, ayun ang naging kwento niya. Kaya di ba last time, sinabi natin, extended grace ang tawag yan. Kasi limbawa, meron taong mabait sa'yo dahil yung tatay mo, naging mabait sa kanya. Kaya mabait yung tao sa'yo. Yun ang tinatawag doon ay extended grace. So, ngayon tatanungin,
yung Leviticus, ayun yung Leviticus 21 at saka na many died at yung Exodus 14, 15, 16, no one died. Ano ang mas maganda? Under grace o wala? O law? Ano mas maganda? Under grace. Mas ano yun? Yung Abrahamic covenant. Kasi, bakit? Wala naman sa plano ng Diyos na magkaroon ng kautusan. Diba natatandaan nyo, apat yung grace sa bawat covenant ng Panginoon. Pagkatapos nun, biglang nagkaroon ng dalawa na kautusan. Tapos biglang bumalik ulit sa grace ulit. So, ibig sabihin, hindi plano ng Diyos na magkaroon ng kautusan. Kasi, sabi yan sa ano tingnan niyo yung Romans chapter 5, verse 20. Sabi doon sa Romans chapter 5, verse 20, nang dumating ang law, dumami ang mga kasalanan. Pero nang dumami ang kasalanan, naging sobra pa ang kabaitan ng Diyos. So, ang average understanding natin, hindi pa natin alam ito, ay binigay ng Diyos ang kautusan upang mabawasan ang kasalanan. Pero ayon doon sa binasa natin, ano sinabi? Nang dumating ang law, dumami ang mga kasalanan. Alinaw, no? Ano ba nakalagay sa inyo? Ang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ang pagsuway, ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. So yun pala yun, hindi binigay ng Diyos ang kautusan para mabawasan ang kasalanan, kundi binigay ng Diyos yung kautusan, mas lalong dumami. Ito si Pablo nagsasabi niya, no? Mas lalong dumami ang kasalanan. Kung titingnan natin yan, kasi naaral tayo ng mga Greek ngayon. Sa NIV kasi, pagka tinignan yung translation na yan, and the law was added. Tama yung translation dito, idinagdag. So, ibig sabihin, hindi plano ng Diyos na magkaroon ng kautusan. Dinagdag lang. Dinagdag. Kaya, ano ba yung ibig sabihin nung sa Greek nung added or dinagdag? Paray ser kumay. Hindi ko na isusulat. Kasi hindi naman siguro ituturo na yan. Para lang malinawan tayo na ang kautusan doon sa 7, dinagdag lang yung 2 yun. Kaya yun ang ano yan, yun ang pinaka-implication. Kaya naglagay ang Diyos ng ng kautusan. Kasi merong nangyari. Bakit? Saan yung yan? Diba, nasabi ko nga sa inyo, basahin yung Exodus 19, 1-10, kasi nandun yung sagot. Kaya sabi dito, hindi ibinigay ang kautusan para pigilan ang kasalanan. Ibinigay ng Diyos ang kautusan para mas dumami ang kasalanan. Bakit? Para makita natin yung hangganan ng sarili natin. We can see the end of our self na hindi natin kayang sundin. Hindi natin kayang sundin yung law, yung kautusan. Diba? Last week, sabi natin, naniniwala ba kayo na yung Exodus 20, bago yung 2019? Diba? Kasi nga, maraming mga nagtuturo ngayon ng puro law, gawin nyo to, gawin nyo to, gawin nyo to, gawin natin yung mga ginagawa ng mga Hudyo, di ba? Pero hindi nila naiintindihan bakit nagkaroon ng
20. So, importante po mga kapatid yung tinatawag na context. Doon tayo namulat, di ba? Na kailangan alam natin yung context. Kasi, lahat naman nasa Biblia eh. Sabi na sa Bible, there is no God. Totoo yun, there is no God. Sinabi sa Bible yun. There is no God. Pag tinignan niyo yung Psalms 14:1, there is no God, sabi doon. Kaya lang, pag binasa mo yung verse, nakalagay doon, and the fool says, there is no God. Diba? Kumbaga, pag hindi mo binasa ng buo, pinapyas mo lang, yung mga salita doon, hindi mo binasa ng buo, very dangerous yun. Out of context, kaya nga sa media, maraming nag-aaway, di ba? Kasi, kinukpa ko niyan out of context. Ganun eh. Kaya maraming nagkakagulo dyan sa out of context dahil hindi nga talaga kung ano yung sinabi, putol-putol. Paano yun? There is no God. Pero, totoo naman nakasulat sa Biblia. Sasabi sa'yo na at least, sabi sa Bible, there is no God. Totoo naman. Kaya lang, pero pang sentence o may praise pa na nauna doon. Hindi nila mabanggit yun. Kasi sabi doon, the fool says there is no God. Kaya, kumbaga, kaya natin pinag-aaralan to para they're dividing the word para mas lalo natin maintindihan. So, ano ang nag-trigger sa God para magkaroon ng law? Kasi, hindi magkakaroon ng Exodus 20 kung walang nangyari dun sa Exodus 19. Merong nangyari dun, kaya ang Diyos, wala siya, kumbaga napilitan na siya na ayan ang gusto niyo, o sige, bigay ko sa inyo. Doon sa Exodus 19. Sige, doon na tayo, punta na tayo doon. Kasi yun yung tanong natin last week, di ba? Ano yung tanong natin last week? Bakit binigay ang kautusan? So, tingnan natin. Exodus 19. Saan niyo yun? Yung Exodus 19. Verse 3. Sabi doon. Si Moses naman ay umakyat upang makipag-usap sa Diyos. Hindi, 3 to hanggang 6. Si Moses naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Diyos, ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob, sa mga Israelita. Nakikita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Kita rin ninyo kung paano dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdadala sa kanyang mga inaakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay aking, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Yan ang sasabihin mo sa mga Israelita. Yun, kasi no time na to, doon si Moses sa taas ng Mount Sinai. Ngayon, ang sabi ng Diyos sa kanya, sabi sa, yun ay binasa ni Kuya Roger, mula sa bundok na ito, tinawag ni Lord si Moses at sinabi niya, sasabihin mo ito sa mga Israelita, sa mga angkan ni Jacob. Nakita niyo kung ano ang ginawa ko sa mga Egyptians at dinala ko kayo rito sa akin na parang eagle na dala-dala ang sisiw niya sa mga pakpak niya. Kaya di ba, yung kanina sinabi natin na sino ba yung tinalo ng God sa Egypt? Yung Pharaoh na isang makapangyarihang leader sa buong mundo yung time na yun. Tinalo ng Diyos yun. Yun ang gusto kong ipaalala. Kung ano yung paalala mo, kung ano yung ginawa ko sa kanila. Diba? Tapos, ano yung sabi niya sa verse 5?
Ngayon, kung makikinig kayong mabuti sa akin, at kung makikinig at kung susundin nyo ang kasunduan ko sa inyo. Sa English kasi, sabi doon, if they obey me. If they obey me. Ngayon, hindi ito obey, as in, kaya ang sinabi mo, if they obey me, hindi according to my law, hindi according to my command. Nagets nyo yun? Sinasabi niya dito, if you obey me according to my covenant. So, hindi pa siya utos. Hindi pa siya kautosan. Kasi, wala pang kautosan dito. Kasi Exodus 20. Eh, ang sinasabi ng Lord dito, anong kasunduan yun? Anong tipan? Anong covenant? Yung sinasabi ng God dito kay Moises. Sabi mo sa kanila, kung susundin nila ako, i-honor ko yung kasunduan namin. Ano yun? Anong covenant yun? Yung Abrahamic covenant. Grace pa rin. Wala pang Lord dito mga kapatid ha. Ayun nga sa ninaw na sinabi ng Lord, covenant. Hindi kautusan, covenant. So wala pa yung kautusan nun. Kaya, ito ang sinasabi ng God, if they obey me, I will maintain my covenant. Ngayon, yung obey na yun, hindi naman ito yung susundin mo dahil, halimbawa sa mag-asawa, usually babae nagtitimpla ng kape. Diba? Nagtitimpla ba kayo ng kape? Pinagtitimpla niyo yung kape ng mister, no? Hindi. Usually babae nagtitimpla ng kape. Ngayon, natuklasan ng babae na lalaki pala ang dapat magtimpla ng kape. Sinabi niya doon sa asawa niya lalaki, sweetheart, nabasa ko sa Bible, dapat pala ikaw ang magtitimpla ng kape sa akin. Oo. Oo nga. Sige nga, pakita mo nga sa akin. Sabi niya, Hebrews daw. Hindi naman Hebrews, di ba? Hebrews. Wala, hindi kayo napahoy. Grabe naman. Masyado kayo mga seryoso. Seryoso masyado. Hebrews. Dapat may warning. Ayan. Okay, wala nakakagits. Wala nakagits. Meron bang Hebrews? Wala naman, diba? Hebrews. Lalaki magtitimpla ng kape. Alam niyo mga kapatid, sa mag-asawa, hindi naman govern ng law kung bakit mo siya sinusunod, diba? Nag-govern yun ng love, respect, diba? Ay, hindi niyo alam yun? Hindi niyo alam yun? Kasi hindi kayo magtuturuan na gawin mo to, ako gumawa niya. Yung magsusumbatan kayo, di ba? Kasi hindi naman batas siyang pagsasama nyo. Batas kasi kinasal kayo. Pero dahil lang ba sa kinasal kayo, ang isip nyo, batas, kaya ito, kailangan sumunod. O kaya, sabi dito sa Bible, submit. Kahit mali, submit. Hindi ganun, di ba? Pagkala dito yung gano'n na sinasabi niya sa yung gano'n, you are under the law. Kasi po, ang relasyon ng mag-asawa, kung sino yung naglilingkod, yun ang mas nagmamahal. Diba? Wala si Dayan, si Dayan ay tatanungin ko eh. Kung sino yung naglilingkod, kung sino yung mas nagmamahal, yun ang naglilingkod. Ano yung makinig ka? Kaya pala. Lagi naman kami Kaya naman yung mga nagmamahal. Kaya pala si Marulay din nagtimpla ng kape. Kaya pala si William palagi na tayo kung yung timpla ko nakaupo. So, ang plano ng Diyos talaga sa bansang Israel ay grace. Isipin nyo kung hindi mali yung sagot nila,
ay grace forever na tayo hanggang ngayon. Kaso sablay yung sagot nila eh. Yun yung sa verse 8. Umakyat bumaba si Moses, no? Sinabi yun, pinasasabi ng Diyos. Kasi nga, yung covenant, susundin niyo ko, yung honor ko yung covenant ko sa inyo. Tapos pagpapalain ko kayo. So may promise ang God. So nung sinabi niya ni Moses sa mga Israelita, ano sagot nila sa verse 8? Sila na may sabay-sabay na sumagot, susundin namin ang lahat ng inuutos ng Diyos. Si Moses ay nagbalik sa Diyos at sinabi ang tugon ng mga tao. Yun ang sinabi, susundin namin lahat ng sinabi ng Diyos. Actually, hindi natin ganong hindi natin maramdaman yung salita na yun. Kasi ang nasa isip natin ay susundin nila. Susundin namin lahat ng sinabi ng God. We will do everything. Pero pag tinignan, buti meron na tayong internet, pag tinignan nyo yung verse na yan sa Greek, ang ibig sabihin ng we will do, ang ibig sabihin doon, we will perform it perfectly. Perfect, walang mali. We will perform it perfectly. Yun ang ibig sabihin ng to do. Doon sa, yun yung gagawin namin o susundin namin. Ang sa Greek nun, we will able to perform. Ipe-perform nila yung sinasabi ng God. Ibig sasagot nila dapat, we will rely sa habag ng Panginoon. Sige Moses, we will rely sa grasya ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Kasi sinabi nga ni David, di ba? In-account niya yung grace ng God sa Israelita. Pero anong sagot nila? We will do everything. Ibig sabihin doon, mag-perform sila. Pag sinabing everything, lahat perfect. Yun nga, we will do. We will be able to perform perfect. Kaya ang syntax nyo, kung titingnan nyo sa Hebrew yan, type nyo. Hebrew syntax of Exodus 19 verse 8. Isa-isa yun. Makikita nyo yung ibig sabihin doon. We will do perfectly. So, performance. Kaya, mali yung sagot nila na sila, nagyabang. Hindi nila na-realize yung ginawa nila noong 14, 15, 16 na nagreklamo sila. Naiintindihan nyo, pagdating nila dito sa 19, sige, gagawin namin kung anong sabihin ng Diyos. Perfect! Hindi kayo magkakamali. So ano naman yung naging response ng God? Nasa verse 10. Ano yung verse 10? Sinabi ng Diyos kay Moises, sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit. O, diba? Nung narinig ng Diyos yung sagot ng Israel, we will do it perfectly. Sige, sabihin mo kay God. O, nung sinabi mo kasi sa Lord, gagawin daw nila perfect. Yung sinasabi mo. Anong ginawa ng God? Hindi ninyo naisip yung ginawa kong biyaya. Gusto nyo, ganyan, perfect yung gagawin. O sige, o sabihin mo sa kanila, o sa araw na to, maligo. Tapos mag-consecrate. Tapos kinabukasan, maglinis kayo ng damit. Ibig sabihin, nung time na nasa grace sila, hindi pinakailaman ng Lord yung damit nila, hindi pinakailaman na kung ano yung mga ginagawa nila. Ito, nagkaroon na ng distansya. Sinabi na i-consecrate sila, bukas, palitan nila yung nabili nilang damit. Tapos ano kasunod nun? 11.
at humanda sa makalawa sapagkat ako ang Diyos ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Ano pa, ang sunod? Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanila, huwag aakyat sa bundok. Ni hahawak ang anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumagawa nito ay papatayin. Papatayin ng ano? Pamagitan ng bato o sibat, paging tao man o hayop. Diba? Nagkaroon na ng distansya. O, bigyan mo ng ano yan. Linya. Papunta sa bundok. Sino man na lumagpas dyan, sa ikalawang araw, bababa ako. Sino man lumagpas dyan, kahit hayop man yan, papatayin. Pamamagitan ng bato. O kaya, sibat. Ito yung unang-unang binanggit ng Diyos ang kamatayan sa bansang, in terms in relation sa bansang Israel. Itong pangyayari nito. Kaya, nagkaroon na ng distansya. Dahil doon sa sagot nila, na magiging perfect kami doon sa gagawin ni God. Kung ano yung gusto niya ito sa amin, perfect namin masusunod yun. Kaya nagbago na isip ng Diyos. Kaya pala gusto nyo, o sige, magbibigay ako ng batas. O sige, bukas, maglinis tayo, tapos bababa ako, maglagay ka ng kahalang dyan, ang gana. Pag may lumagpas dyan, papatayin, babatuhin, nasa mamatay o kaya pamanahin. Ang batas, mga kapatid, yung kautusan, ano yan, cruel. Walang ano yan, walang mercy. Wala siyang habag. Kaya, if you obey the law, you may be blessed. If you disobey, you will die. Yun lang ang kondisyon. Pag sinunod mo ang batas, you'll bless ka. Pag nilapag mo ang kautusan, ikaw ay papatayin o mamamatay. Hindi gusto ng Diyos na magkaroon ng law o kautusan. Ang mga Israelita ang humingi niyan. Sila ang humingi. Kaya nagkaroon yan. Kaya mayroong kautusan. Bakit? Kasi hindi alam ng Israel yung bagsak nilang estado. Na sila ay makasalanan. Natatandaan niyo yung parable of the Good Samaritan? Diba? Diba sabi natin doon? Yung parable na yan ang misunderstood parable. Sa lahat ng parable ni Jesus. Kasi, hindi naman ang parable na yan ay para tulungan mo yung nangailangan. Yun ay parable ng salvation. Kasi yung scriba, Lord, paano ba maligtas? Sundin mo ang law. Diba ano sabi niya? Lord, nagagawa ko. Pero, sabi niya, sino yung neighbor ko? Kasama sa law yun. Kasi di ba pinag-aralan natin doon, sabi ng Lord, pag may estranghero sa inyo, yung pakitunguan nyo ng maayos. Ikaaway nila itong Samaritano. Kaya kumbaga, yung sinasabi ni Lord na love your enemy, hindi yan magawa. So, ibig sabihin, hindi na kayang gawin yung mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kagalawa, buong pag-iisip. Hindi na niya kayang gawin yung kapwa niya. Pero kung saging sagot ng escriba doon na, Lord, patawarin mo ako, hindi ko kayang gawin yan. Tulungan mo ako, kailangan kong biyaya mo. Kasi nakita ng tao yung kanyang fallen estate. Katulad lang yan ang yung publikano, di ba? Ang Pariseo na sabi yung Pariseo, Lord, di ako katulad nitong taong to, nagkikapok ako,
tumutulong ako, nag-asal ako, araw-araw ako. Diba? Pero itong publikano mo, hindi nakatingin sa taas. Tapos dinadago ka niya yung dibdib niya. Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Kaya ang sabi doon mas kinalog doon ni Diyos yung publikano. So ganun din sila. Hindi nila nakikita yung sarili nila. Nabagsak sila doon sa Exodus 14, 15, 16. Nagets nyo? Kaya sabi ko, grace is greater than sin. Noon sa Exodus 14, 15, 16. Sabi dito, bago, hindi ba ibinigay ang kautusan para sila ay magbago? Kasi yun ang pananaw nila. Pag may kautusan, magbabago sila. Ang tanong, nung bang walang kautusan, may kasalanan na? Walang kautusan, kasalanan na? Sino yung sabing wala pa? Sino yung sabing meron? Meron. Meron na. Kasala si Adan eh. Kasala si Noah, kasala si Abraham. May kasalanan na nung wala ang law. So, nung binigay ang law, nawala ba kasalanan ng Israel? Hindi. Naging mabait na ba sila? Mas lalong naging rebelde sila. Nung nagkaroon na ng law. So, sa mga tuwid, ibinigay ng Diyos ang kautusan o hindi, ang Israel, makasalanan na, o rebelde na. Kaya ibig sabihin, hindi sila mababago ng kautusan. Dahil ang kautusan, hindi ibinigay upang sila ay magbago. Pababasa lang ni Kuya Roger kanina sa Romans chapter 5 verse 20, ibinigay ang kautusan para mas lalong dumami ang kasalanan. Bakit? Para makita natin, para makita ng tao yung kanyang fallen state na wala kang binatbat, wala kang ibabatbat. Pag nakita ng tao kanyang fallen state, anong gagawin niya? Lalapit siya sa Diyos. Yan, hindi binigay ang kautusan para magbago ang tao. Pero ang pagtuturo ng mga pastor ngayon, parang ibig sabihin kailangan mo ng kautusan para magbago ang tao. Hindi totoo yun. At totoo niyan, paano magbabago ang tao? Sa pamamagitan ng kabutihan ng Diyos. Yung masama ang tao, pakitaan mo ng masama, lalong magkakaroon siya ng rason para gumawa ng masama. Ang masamang tao, pakitaan mo ng kabutihan, mayroon niya ang pagkakataon na siya ay magbago. Nag-gets niya? Ganun ang ginanawa ng Diyos. Kahit sa sobrang rebellious, mareklamo, o ano-ano mga sinasabi ng mga Israelita sa Diyos, naging mabait pa rin ng Diyos sa kanila. Pinatawid sila sa Red Sea, bigyan sila ng matamis na tubig, tapos yung mana. Alam ba ano yung tawag sa mana na yun? Ito yung sample, oh. Kahit anong joke nung gawin mo, wala eh. Sky flakes. Diba sabi doon sa King James kasi flakes? Saan galing ang flakes? Sa sky. Kaya yan, no? Hanggang ngayon, meron tayong mana, oh. Sky flakes. Ay. Ano na yan, ha? Kaya buminggo sa akin, ako. Kuya, siguro yung pasok, yung timing ng joke. Hindi, pag tinitingnan ko kasi, mga nakaganon lang eh. Hindi ko lang kung naiintindihan yung sinasabi ko eh. Naiintindihan ba yung pinag-usapan natin? Kasi kung si Miss pag-joke, tumatawa na siya bago yung joke.
Alam mo, go. Ang una nga naisip mo tatawa si Tita Peg eh. Kasi nakatinig sa akin. Kaya tuloy inisip ko, naiintindihan kaya nila kasi si Peg, isa tumatawa. Kaya naiintindihan ko ba yung pinag-uusapan natin. So pinakitaan ng Diyos ang Israel ng kabutihan sa kabila ng mga reklamo nila kasi umaasa ang Diyos na magbabago. Kaso, inasagot nila sa verse 8, we will do everything. So sabi ng Lord, wala na magagawa. Gusto nyo, ganyan. O sige. So, paano ba kailangan magbago ang tao? Sabi sa Romans chapter 2 verse 4. Romans 2 verse 4. Romans 2 verse 4. O baka naman gusto mo pang hamakin ang Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. Tingnan natin yung verse 4. Sabi dito, the riches of His goodness, that the goodness of God leads you to repentance. So, paano magre-repent ang tao? Bakit siya magre-repent? Dahil sa kabaitan ng Diyos. Dahil sa goodness. Kaya nga, di ba, sabi natin kanina, pakitaan mo ng kabutihan yung masamang tao, meron siyang rason. May dahilan siya para magbago. So, ganyan ang ginawa ng Diyos, maski sa atin. Yung kabutihan ng Diyos ang nagbigay ng parang sa atin para tayo ay magsisi. Ang repentance, ang ibig sabihin nun, metanoia. Ang ibig sabihin nun, change of mind. Change of character. Yan ang ibig sabihin niya. Change of life. Yan ang ibig sabihin ng repentance. Hindi yung sorry. Magkaiba po ang repentance at yung magsasabi ka ng sorry. Hindi po nagre-repent ka pag ikaw ay nagsusorry. Kasi ang repentance ng change of mind, change of life. Hindi sa pamamagitan ng Lord magbabago ang tao, kundi sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos ang nakakapagpabago. Yun ang kapangyarihan na biyaya ng Diyos. Kaya hindi tayo kailangan mag-perform. Ngayon, di ba, sabi natin sa Romans 5:20, kaya binigay ako sa para mas dumami ang kasalanan. The law was given so that all people could see how sinful they are. Kaya binigay para makita nga natin. Dahil nga doon sa Escriba, di ba? Doon sa parable na doon sa Marta, hindi mo makita yung polity state niya. Yun ang gusto ko ipakita ni Jesus. Kaso ang yabang niya, ay nagagawa ko yan eh. Tapos sabay ang tanong, sino ba yung kapwa ko? Sino yung neighbor ko? Ibinigay ni Lord yun. Kaawahin. So, hindi niya kaya. Diba? Pero kung itutuloy natin yung istorya yun, kung naintindihan mo si Escriba yun, hindi na tawag si Diyos yun. Lord, hindi ko kaya, patawarin mo ako. Tulungan mo ako na magawa yan. Ganun nga, diba? Kasi nakita niya yung fallen state niya, maging sa atin. Bakit tayo na born again? Dahil ba nakakita tayo ng pain sorry? Naku, ayoko sa impyerno. Bakit ba tayo na born again? Kung magulang ko, Kristiyano eh. Kristiyano na rin ako. Bakit ba tayo na born again? Sumunod ako dun sa prayer eh. Di ba? Ba't ako na born again? Maatid ako ng church, linggo-linggo. Bible study, linggo-linggo. Prayer meeting, linggo-linggo. Diba?
So, alam niyo na kung ano magiging sagot nyo. Kung bakit kayo nandito, bakit kayo naging Kristiyano. It's because nakita natin na tayo ay sinner. Yan ang unang-unang requirement sa salvation. Admit that you are a sinner. Kaya kailangan makita natin. Kaya itong batas nilagay para mas makita ang kalagayan natin. Kasi sabi dito sa Living Bible Translation, the Ten Commandments were given, sa Romans chapter 5 yun ha, the Ten Commandments were given so that all could see their failure to obey God's law. So the law was given so that man would see the extent of his depravity. Ang ibig sabihin ng depravity, kasamaan sa Tagalog. Yun ang sinasabi doon. Kaya pag sinabi natin sa Romans chapter 3 verse 10, diba, lahat gumagawa ng kasalanan, walang sino mang humahanap sa Diyos. Tingnan nyo, Romans 3:10-11, no one seeks God. Kaya diba, sino ba ang naghanap sa Diyos? Ay, sino ba ang naghanap? Ang Diyos o kay Adan? So, sa Genesis chapter 3. Ang Diyos, diba? Adam, where are you? Tapos sabi rin sa Luke, si Jesus nagpunta rito to seek and save the lost. To seek. Kaya di ba last week nagbigay tayo ng example na may mga nagpapatotoo na natagpuan ko ang Diyos, natagpuan ko ang Diyos. Pero ang totoo, hindi naman na nawawala ang Diyos. Siguro sa terminology nila yun, di ba? Pero naiintindihan natin. Pero ang totoo niya, ikaw ang natagpuan ng Diyos. Natagpuan ka sa beer house. Natagpuan ka sa pad session. Natagpuan ka sa motel. Ang Diyos ang nakatagpo sa'yo. Kasi tayo yung naligaw. Di ba? Nag-gets niyo yun? So, naiintindihan natin kung bakit ibinigay ang kautusan. Naiintindihan niyo na? Dahil sa sagot nila, naging mayabang sila. We will do and able to perform everything the Lord has commanded us. Kaso wala pa nga yung law. Covenant yun. Diba? Pagka may covenant, diba? Pagka kayo, dalawang mag-asawa, nag-away kayo, diba kayo nagbabati? Kasi hindi kayo nagbabati, iwalay na kayo. Diba? Kasi napag-uusapan nyo, nagbabati na, nagdadaan sa nasusolusyonan nyo, nag-uusap kayo. Yun ang gusto ng Diyos. Walang, mabila kanina, ang relationship ng husband and wife, hindi govern ng law, govern ito ng love, respect, diba, understanding. Kaya, ano na una, kasalanan o kautusan? Nauna ang kasalanan. Kaya ibinigay ang Diyos ang kautusan, meron ang kasalanan. Kaya lang, ang nagawa ng kautusan, ipakita sa iyo ang kasalanan mo. Tama ba? Yun ang nagagawa ng kautusan sa atin. Pinapakita sa atin yung fallen state natin. Parang salamin. Pag may dumi mukha mo, lumapat ka sa salamin, ano makikita mo? May dumi mukha mo. Yung bang walang salamin, may dumi na mukha mo? Meron na, hindi mo lang nakikita. Pero nung humarap ka sa salamin, nakita mo yung dumi. Yung ba salamin, kaya niyang alisin yung dumi sa mukha mo? Ganun lang po nagagawa ng law na kautusan. Pinapakita sa atin ang ating fallen state, kasalanan natin, pero hindi kayang gawin ng law, ng kautusan, na alisin yun. Naintindihan nyo? Kaya nga sabi sa
Sa Galatians 3:19, the law was added. Sinabi din yun para makita natin yung ating fallen state. Hindi magagawa ng law na maging banal tayo. Hindi kaya gawin ng kautusan yun. Hindi kaya kayang tanggalin ang kasalanan. Kaya nga sabi niya, that is why when you teach people, pag tinutulong sa mga tao, do this, masisave ka, do this, mahihil ka, do this, mabibless ka, do this, magpapalain ka, mali yun. Gawin mo to. Ganito kayo. Ay, family, ganito gawin nyo. I-bless kayo ni Lord. Kasi sabi dito, nasa lupa yun mga kapatid. Kaya nga sabi doon, hindi dahil sa gawin mo to, ikaw ay mabibless. Gawin mo to, maliligtas ka. Gawin mo to, magkakaroon ka ng kagalingan. So, hindi po nakakapag-ligtas ang kautusan. The law was not given to stop sin. The law was given for us to see our sins and then lead us to Christ for the forgiveness of our sins. Gets nyo yun? Ikidihan nyo? Kaya sabi doon, yung kasalanan, may verse daw ba yan? O tingnan natin sa yung sin. Ano ba yung sin? Nasa 1 John chapter 4, verse 3 and 4. So sinasabi dyan, bago pa magkaroon ng kautusan, meron ng kasalanan. Meaning wala pang law, meron ng sin. Tapos sabi sa Galatians chapter 3, verse 19, why then was the law given? It was given alongside to the promise to show people their sins. So kaya binigyan ito para makita natin yung ating kasalanan. The law was not given to save us, but to bring us to the Lord Jesus Christ, our Savior. Kaya ito lang mga kapatid, kung ano ang kautusan nakakapagligtas, bakit pa bumaba si Kristo dito? Naisip niyo ba yun? Ba't bumaba si Kristo kung ando nakakapagligtas? Hindi bumaba si Kristo dito para maging option. Pag sinunod mo ang law, okay. Pag sinunod mo si Kristo, okay. Mamimili ka lang. Hindi po ganon. Hindi pinadala si Lord dito, si Jesus Christ, as an option. Kaya di ba, ano sabi ni Lord, doon nandito siya? Kaya siya nandito para tuparin ang kautusan. Bakit? Kasi nga, hindi kaya ng tao. Nag-isip yung pag-aaral yung kanina. Yung sagot ng Israel, we will do everything. We will be performing everything. Hindi pa natuto hindi pa lumalamig yung bato. Kasi umakyat si diba? Exodus 20, nandun na yung law. Binigay na yung 10 Commandments. Hindi pa lumalamig yung bato ng 10 Commandments. Nakita na ni Lord, baba ka doon, no? Gumagawa sila ng Diyos-Diyosan, sumasang na sila. O diba? 19, nasagot nila, we will do everything. Perform kami. Pagdating ng 20, pagawa na tayo ng golden cup. Hindi pa napapasa yung 10 Commandments eh. Diyos-Diyosan na yung sinasamba nila. Naintindihan yun, hindi nila kaya.
na maging perfect. Pero si Jesus Christ, sabi niya, I have come to fulfill the law. Bakit? Kasi si Lord perfect. Kaya nung nakapako siya sa cross, bago siya malagutan ng ina, ano sinabi niya? It is finished. So natupad niya yung law. Natupad na niya. Kaya, sabi dito, Galatians 3:24, ang law ay dinadala tayo kay Kristo. Galatians chapter 3 verse 22. Nakarecord naman to, so ulitin nyo na lang kung pag-aaralan nyo. Hindi na ako makasulat eh. Galatians 3 verse 24. So, ang ginagawa ng law, pinapakita sa atin yung ating fallen state. Hindi po masama ang kautusan. Hindi po masama yan. Parang katulad lang yan ito, itong whiteboard. Ito, black to. Ganyan din po. Nakikita niyo ba? Ha? Hindi lang. Ito, makita niyo yan? Black. Bakit? Kasi black, pero ito, kita niyo, di ba? Kasi dahil sa white background. Yung white background, yan ang kautusan. Yung black, na spot, tayo yun. So, pinapakita lang sa atin na tayo ay fallen state. Merong iba nagtuturo, ginagamit nila ang law para maging batas. Ay, maging, source ng sa pamumuhay, guide. Pero sa atin, merong mas magaling na guide kaysa sa law. Ang Holy Spirit. Siya ang ating guide. Kaya, pagka tinignan nyo kasi yan sa so, ang tanong dyan, sa tanong natin na bakit binigay ano? Una, dahil dun sa sagot nila. Pangalawa, para makita natin o para makita ng Israel yung kanilang fallen state. Tayo, ngayon, sa panahon ngayon, para makita natin yung fallen state natin at tayo ay lumapit kay Kristo. Ang purpose ng law ay ihatid tayo kay Jesus. Pag naihatid na tayo kay Jesus, tapos na yung kanyang mission. Yun ang yun ang pinaka-implication ng kautusan. Kasi pag nakita mo yung bagsak ng kalagayan, ano gagawin mo? Lalapit ka kay Jesus. Pag lumapit ka kay Jesus, tapos na yung mission ng kautusan. Kasi yung grace na ni God, yun na ang nasa iyo. So sabi ko, we are not under the grace. We are not under the Lord. Pero sa grace niya. Pag tinignan niyo yung Galatians chapter 3, verses 24 and 25, last na to. Galatians chapter 3, verses 24 and 25. Pakitingin. Galatians chapter 3 verses 24 and 25. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. But after faith has come, we are no longer under a tutor. So, yung kautusan pala, ito ay tutor natin. Ano ba ibig sabihin ng tutor? Ito ay
nagtuturo sa bata. Again siya, tutor, at siya, tutor. So, tinuturuan niya yung bata. So, yun ang sinasabi dun sa verse na yun. Ang kautusan, parang tutor natin para dalhin tayo kay Kristo. At kapag nakakristo na tayo, hindi na natin kailangan ng tutor. Ang ibig sabihin ng tutor sa Greek, paidagogos. Ibig sabihin ng tutor, paidagogos. Ngayon, pag tumatanggi ka sa tutor, tumatanggi ka na madala ka kay Kristo, ang tawag doon ay paidagagos. Totoo yun, paidagagos, stupidity. Yun ang tawag sa mga ayaw magpaturo sa tutor para madala ka kay Kristo. Pag nadala ka, paidagogos. Pag ayaw mo, paidagagos. Tingnan din yung sabi. Paidagagos, stupidity. Yan nakalagay. Kaya yung tutor, it leads us to Christ. So ang law, kautusan, dinadala tayo kay Kristo. Kaya sabi ng iba, follow your heart. Follow your heart? Papalo mo yung heart mo, mga kapatid, di ba? Warning nga sa atin yan. Kasi pwede tayo malugo ng ating puso. Follow your heart. Isipin mo, may asawa ka, gusto ka sa iba. O kaya meron kang nagugustuhan, pero may asawa. Di ba? In love ako eh. Mga kapatid, pag in love ka, wala namang masamang in love. Pero dapat nandun sa confinement ng scripture. Pero pag na-in love ka na wala naman doon, mali yun. Di ba? May in love ka, may asawa yung tao. Mali yun. Kaya sabi doon sa Romans 3 verse 10, no one is righteous, not even one. No one seeks God. Kaya tayo ay mapalad dahil natagpuan tayo ng Diyos. So ang tanong, nalaman na natin kailan nagsimula ang kautusan, kailan siya natapos? Siguro, alam niyo yung sagot. Kailan siya natapos? Kasi pag nasagot niya yan, iba na ituturo natin next week. Kailan siya natapos? Namatay na si Kristo. Kasi may verse niyan. Meron sinabi doon sa Galatians chapter 3 na sinabi doon na magiging end yung law until the seed. Pag sinabing until, may hangganan, di ba? Nangyari si Eva, pwede kang kumain until 4 o'clock in the morning. Ibig sabihin, hanggang 4 o'clock, pwede siyang kumain. After nun, hindi na. So, ganun din yun. Yung sinabi ni Kuya Jerome, actually, yun yung sagot. At tapos yun, sinabi ni Christ, it is finished. Kaya lang, kung sa iba mo sasabihin na, show me the verse, show me the verse. Pakitaan mo ng verse. Kasi may mga tao ganun eh. Skeptical. Pakita mo sa akin yung verse. Next week natin pag-aaralin. Okay? So far, nag-gets nyo ba? Yes. So, hindi na tayo under ng law. Yun lang joke ko. Wala, kailangan i-practice ko pa yung sabi nga ni Kuya Jerome, yung pagpasok ng punchline. Hindi ko maipasok kasi hinihingal ako. Hindi ko maipasok ng dire-diretso. Kasi, inaano ko yung paghinga ko eh. Kaya tuloy, pahinto-hinto, matingin na kayo gano'n. Jojo ko na lang yan kung kumakain tayo.
Sige, tayo rin manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa oras na ito.